Ay, ano po, nakakatuwa po tayo dito kasi nagsama-sama po tayo dito. Nagkakaisa tayo kasi sobrang ano na talaga ng laganap na korupsyon dito sa bansa natin. Kaya maraming salamat po sa lahat na nandito, sumusuporta, siyempre sa pagbalik rin ni bring our Duterte, President Duterte home. Tapos sana po, tuloy-tuloy po tayo dito, ipaglaban natin ang karapat-dapat po para matigil ang korupsyon dito sa bansa natin. Ay lang po, maraming salamat po. Hey, thank you. Thank you, President Racal. Sigaw po tayo, mga maisog, mga CCW, mga PDP. Jad Racal! Jad Racal! Jad Racal! Jad Racal! Jad Racal! Jad Racal! Galing Bulacan. Meron po rito mahigit kumulang 1,000 mga kaanib ng Partido Demokratiko Pilipino mula sa lalawigan ng Bulacan. Nagtyaga po sila. Papasok na po sila dito. 1,000 or less members of Partido Demokratiko Pilipino from the province of Bulacan. Eko pa ha? Ulitin natin from the province of Bulacan. Dala-dala po siya ni Mr. Jad Racal. Parang engineer ganito. Parating pa rin po si Ato Rizal. Ay, wala natin lagyan ng echo yun. Pangit, pangit. Anong iko nun? Salamat po. Ang tunay na kaibigan from Leyte. Port at Wilsam, shout out sir. Ay kit, kumukulang-kulang may higit 1,000 ayon kaya may nilagang pula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng mataw at mo'y tagumpay na nakikinig. Ang bituin at araw niyang kailan pamay di matidilim. Lupa ng araw na langhadit magsinta para ilagit sa piling mo. Aming ligaya ng pagmay na natin ang mamatay ng dahil sa'yo. Mabuhay ang paisa! Buti tumigil yung sasakyan. Nais ko tawagan si Tita Chunchi. Talaga nakaka-amaze talaga yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Talagang para-paraan na lang. Mabuhay ang hakbang ng Mariso! Dati natin kasama. Mabuhay ang hakbang ng Mariso! Mabuhay! Mabuhay ang PDP laban! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ngayon, ang natutuklasan po ninyo na pagkilo ang hindi lang dito sa Pilipinas, kundi Luzon, Visayas at Mindanao at yung ating mga kamaisog sa internasyonal. Ano ang layunin namin dito sa harapan ng Supreme Court?
ng pagkilos ngayon dito ay una, aksyonan na ng Supreme Court yung aming petisyon na hinaindyaan ng habeas corpus. Yeah! Ano ba ho ang ginagawa natin? Ang ating dating presidente, 80 na o 81, hanggang ngayon, nagdudusa sa ibang bansa. Bakit hindi dito litisin yung ating dating presidente? Kung meron tayong korte dito sa Pilipinas at kung may kaso yung dating presidente ng Pilipinas, kinakailangan dito usigin. Kung may pagkakamali, dito ikulong, hindi doon sa ibang bansa. Ano ang alam ng ibang bansa dyan? Lintik na yan. Kinakailangan natin, hindi natin bibitawan. Ito ang ating susi. Susi ng pagkakaisa. Dahil wala nang mapapala ang mamamayang Pilipino. Dito sa administrasyon na bangag, walang inatupag kung hindi magnakaw ng kaban ng pera ng mamayang Pilipino. Yan ba ang gusto natin? Nakakatatlong taon na yung administrasyon. May napalawa tayo. Di ba kayo ay nabudol? Nabudol mo! Hindi tayo ngayon magpapabudol. Kung si BP Sara, ang sabi niya, kinakailangan ibalik ang tapang at malasakit. Yan ang gusto natin. Hello? Ang kinakailangan natin ay yung slogan, tapang at malasakit ang gusto natin. Hindi yung puro pagnanakaw. Kaya kita ninyo sa mga barangay natin, buy one, take three, ang lantaran ng shabu sa mga barangay. Yan ba ang gusto natin? Hindi! Dahil sinakripisyo ni Tatay Digong ang laban sa gera sa droga. Tapos yung pa ang pinakulong na ang daming nakinabang. Ang daming nakinabang dyan sa war on drug ni Tatay Digong. Pero ngayon, sinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa bansang Pilipinas. Kaya hindi mo tayo makakapayag kahit na malayo si Tatay Digong. Nandito ang sabayanang Pilipino, nagmamatid, nag-oobserba, at hindi natin tatantanan. Kinakailangan ang malakihan ganitong pagtitipon. Kaya po, nananawagan kami sa Korte Suprema. Lahat ng mga justices natin, baka bigyan nyo ng urgency. Yaang nakapending dyan sa inyo ay dapat naman po mabigyan na ninyo ng aming sinisigaw ang hustisya, katarungan na hinihingi ng sambayanang Pilipino. Palayain si Tatay Digong! Ayun na! Kaya po, pagpapatuloy ng programa natin, tinatawagan po natin ang alyansa ng mga manggagawang supers sa lansangan, si kasamang Jesse Olivar. Palakpakan po natin si kasamang Jesse Olivar. Kaya nga, Sir Jesse! ibigyan natin pero i-advise ko ito kasi inabangan ng bigyan abangan niya. Malakas siguro to. Habang nagmumura kayo, natapos ko siya. Marinig ba dyan? Marinig? Marinig lahat? Yes, sir! Okay. Diyan mo na.
Siguro marami nakakatanda sa mukha ko, ano? Kulang-kulang isang taon ako na hindi nagsasalitaan dito entablado na ganito. Dahil ako sana, ayaw ko na sanang makikialam dito sa ganitong sitwasyon dahil mayroon tayong tagapagpatupad. Pero nakalimutan ng ating mga tagapagpatupad may patupad ang batas na tama para sa sabayan ng Pilipino. Una, ako naniniwala ako sa buong bansa ng Pilipinas ang ating hustisya, ang ating judge ay gumagana. Bakit? Dinala nila sa dahig, doon nila nililitis, pero yung mga komplinan nandito nagsasampa ng kaso sa Pilipinas. Di ba? Nakakahiya ito, yung habeas corpus sinandyan sa Korte Suprema. Masyado na ninyong binabastos ang Korte Suprema dito sa bansang Pilipinas. Danawagan tayo sa Supreme Court. Nakikiusap tayo na yung habeas corpus na yan, desisyonan nyo na. Dahil masyado nang binababoy dito sa Pilipinas ang ating hustisya. Binababoy na ang ating mga korte dito. Bakit? Hindi ninyo magawa yan. Nasaan na ba pinangako ng mga malalaking isda na dapat makukulong? Ay hanggang ngayon, yung naglalahad ng katotohanan, yun ang inimbestigahan, yun ang kinakasuhan. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Kasi kung ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi na pala gumagana at doon na tayo sa international palagi, isara na natin lahat ito. Sayang ang budget ng pawis natin, sayang ang buhis natin na sinasahod ng ating mga judge dito sa bansang Pilipinas na hindi na pala ito nagagamit sa mga Pilipino. Tayo, i-remind ko lang sa mga Pilipino na mga nakikinig ngayon nandito. Tayo ay Pilipino, hindi tayo Amerikano. Pero, di ba, nagkasala ang ating kababayan doon sa ibang bansa. Anong ginagawa ng gobyerno? Magpapadala tayo ng abogado para ilaban ang kaso, makakauwi dito ang kababayan nating Pilipino dito sa ating bansa. Pero itong nangyayari sa ating presidente, dinala natin doon. Tayo ang nagdala, binigay natin sa mga foreigner. Nasaan ang utak natin ngayon? Sa bagay sinabi nila, bakit naman kayo magagalit sa amin? Eh kayo naman ang naglagay sa amin dito. Di kayo rin ang mag-alay sa amin. Huwag kayo mag-alala. Dahil pagdating sa 2028, kung mayroon mang eleksyon na mangyayari, sigurado ito mga tao na nandito, hindi na nyo kaya kutuin ito. Para naman sa mga vlogger na bayaran, pakiusap ko lang sa inyo. Tama na! Tama na na pagluluko sa sarili ninyo. Itigil na ninyo yan. Dahil ang pira makikita yan kahit anong oras kung gustuhin ninyo sa legal na pamamaraan. Hindi sa pagluluko na pati sarili ninyo, niluluko ninyo ang sarili ninyo. Hindi lang ang bansang Pilipinas ang niluluko ninyo. Nakikita natin kung gaano kakurap ngayon. Mayroon pala akong ipapakiusap sa mga elected natin. Dahil alam ko ngayon, mapapanood nila ito mamaya. Pakikiusap lang sa mga elected natin. Mayor, Governor, Congressman, Senador, Vice President, hanggang Presidente. Lahatin na natin. Lahatin natin sila. Mayroon tayong pakikiusap. Ako, opinion ko lang ito. Kasi noong araw yun naman ang kalakaran. Baka naman, pag nagnakaw kayo, huwag nila ilagay sa malita, masyadong malaki, sa bulsa na lang. Anuhan po bulsa namin! Ibubulsa rin yung mga kinupit nila kasi maigi yung bulsa, maliit-liit. Eh ngayon kasi hindi na binubulsa eh. Minamalita na eh. Nakakahiya naman. Kasi pag minamalita mo, masyadong malaki. At nakikita yun sa taong bayan. Ang iba, takot lumantad, takot magsasalita. Kasi ang nagsasalita daw, kinakasuhan.
Ay bakit naman tayo matakot kung kasuhan? Tayo lang naman naglalahad sa katotohanan. Tayo naman nagsasalita sa entiblado para maintindihan sa taong bayan. Diba? Ako hindi ako pwede matakot pag nagsasalita. Dahil mula pa sa pagkabata ko, lumaban ako para sa sambayanang Pilipino, hindi sa sarili ko. Mabuhay sa bayan ng Pilipino! Ha? Mula noon pa, padyak pa lang ang dala ko, lumalaban na ako sa karapatan ng ating mga inaapakang mga maliliit na kababayan. Umansinsyo lang ako ng konti, mula doon sa padyak, naging jeepney driver, hanggang nagiging driver ako ng bus, hanggang ngayon nagiging presidente ako. Dahil pinaglalaban ko ang karapatan ng lahat ng manggagawa, ng tsuper ng bansang Pilipinas. At ang iba dito, alam nila kung sino talaga ako. Sige sa kalaban ninyo, ako ang chairman ng Transport Alliance ng driver at konduktor sa buong Pilipinas. At noong 2025, nakikita ninyo ako sa lansangan. Lumalaban. At yung pag-alis ng bus dito sa buong Metro Maynila, matagal na tinututulan yan. Siguro i-retrieve ninyo kung sino talaga itong kausap ninyo ngayon sa harapan ninyo. Ito na sa harapan ninyo, yun din ang lumaban para hindi malisan ang ating mga mahihirap dito sa bansa natin, dito sa Metro Maynila. Kasi ang gusto ng ating gobyerno, doon na lang kayo pababain sa Santa Rosa kung galing kayo doon sa South. Dahil gusto nilang pagkapirahan tayong lahat. At doon naman galing ka sa Cavite, doon ka sa Pitik. Pag galing ka sa North, hanggang doon na lang sa Valenzuela. Lumaban tayo dyan. Lumaban tayo dyan. Salamat sa Korte Suprema. Malaki ang pasalamat ko sa Korte Suprema dahil naglabas sila ng permanent injunction. Kaya ngayon, ang mga bus natin andi dito, nakikita pa ninyo sa buong Metro Maynila, mayroon pa ng dyan, pumaparada sa tabi ng kalsada at nandoon pa rin sa mga kanya-kanyang terminal nila at hindi nila pwedeng pilitin na hanggang doon na lang sa Valenzuela. Marami pong salamat. Dahil andito na naman tayo ngayon sa harapan ng Korte Suprema. Ito na naman ang ipag-iusap natin. Sana po, ito, pakinggan ninyo ang hinaing ng taong bayan. Baka naman pwede na desisyonan ang kulang-kulang 1 taon na pinail ng habeas corpus. At hindi ko napahabahin, marami pang magsasalita. Nandyan pa sila si Atty. Topacio na sila yung magpapaliwanag kung ano yung dapat gawin. Dahil mayroon kasing sinasabi na lang Rome Statute, mas maigi ito na yung mga abogado ang magpapaliwanag. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapulisan. Marami pong salamat sa inyong pag-assist para sa kaayusan ng ating traffic. Like MMDA nandito ngayon na uma-assist din, tumutulong. Marami pong salamat sa inyong lahat.